Wills ba or will? Singular or plural? Kung sa Bisaya ang Tagalog, klaro na kabubuton sa Diyos. Wala nagasiling mga kabubuton sa Diyos. No. Kaya nga man, isa lang gani ang i-require sa Ginoo para makasunod kita sa ngara sa langit. Hindi mga will. Hindi damo, isa lang. Sana kita magasiling isa lang. Isa lang. Diba? So our topic for today is what the Father's will. Ang kabubuton sa Diyos na Amay. Ang ining kabubuton sa Diyos na Amay. Nakapagpun ang ating baloon. Okay? So, ato nga topic verse na makita sa Matthew chapter 9, verse 9 and verse 10. Okay, ato rin basahon. Two verses, Matthew chapter 9, verse 9 to 10. Okay? Sabay kita kanan. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Okay, ang pulong sa mga. Okay. So, King James Version, yung atong binabasa ng mga versicle. Okay? So, kung atong tanawon, ang gisiling dira, no, thy will be done in earth as it is in heaven. So, singular. Hindi thy wills be done, but only one, or singular, ini statement. Diba? Siling, thy will be done in earth as it is in heaven. Only one will. Not many wills, but only one. Isa lang. Ang gusto sa Diyos na matabo diri sa kalibutan. Hindi damo. Hindi plural. Hindi singular. And this is the only one requirement to enter heaven. Pagsiling nga ang imong kabubuton, amo ang matuman, bilis, dito. Kaya kingdom ka, makabot ang imong manghihalian. Ang imong kabubuton, hindi mga kabubuton. Hindi, isa lang ka kabubuton. Pagsiling niya, dira na dahil bilan, ang imo nga kabubuton, may tabo diri sa kalibutan, kag suluman sa langit. Okay, only one requirement na ang ginahambal prayer. And then if we will study, you know, sa puno sa Ginoo, kung ano ina na requirement, the only one requirement to enter heaven, hindi mo. Hindi nga sa 2, 3, 4, 5 o pinakabilog ang ginaritual sa Ginoo para makasulod na sa langit. Kundi isa lang. Isa lang. Kung nakita mo kasi isa lang. Isa lang. Hindi damo. Kaya kung damo gid ang ginaritual sa Ginoo, pareho sa pag-intindi sa iban, nga dapat maghimo kasing maayo para makasulod sa langit. Silang pamanggot, pila ka bilog gid ang himuon mo para makasulod ka sa langit. Para qualified ka magsulod sa langit. May ara ba mga listahan sa mga butang na dapat imuon para makasulod sa langit? Wala bisan sinong mga Bible scholar nga makasiling amo ni kabilog ang dapat imuon mo para makasulod ka sa langit. There is no less of how many good works na atong himuon para makasunod na sa langit. Dahil kung ang Diyos magbutang sang listahan nga amuni ang dapat himuon para makasunod sa langit, for example, 20 kabilog, dapat himuon mo para makasunod ka sa langit o qualified ka sa langit kung mahimo mo ang 20 kabilog. Then, kung 19 lang ang nahimo mo, wala mo mahimo ang 20.
Pero may dismaybe, himo mo. Na-miss mo ang isa. Still, wala ko pa. Tingnan mo na ito. Kung may 20 kabilog na ipahimo sa Ginoo para na makasulod ka sa langit, bisan 19 lang ang imong mahimo. Bisan isa lang ang wala mong mahimo. Ang pamangkot, kasulod ka ba gihapon sa langit? Ha? Hello? Di ba? Hindi. Tama ba? Basta nga ginaupulan ka pa isa. Hindi ka dapat masunod sa langit. Interno ka kung may isa na walang magunan. Di ba? Kaluoy. Di pa nagkabutan mo himo ang 19 ka mga tulumanon o buluhaton. Pero interno ka lang gihapon. Hello? Tama ba? Amen? Kaya kung magsilin ang isa katao, may requirements na amuni ang dapat himuon, maghimo kag maayo para makasulod kita sa langit. Ang pamangkot, pila kabilog ng mga maayo at himuon para makasulod kita sa langit. Wala si bisan isa na makasilin amuni. 5, 10, siyang kung pila kabilog na gusto na ipahimo sa Ginoo para makasulod kita sa langit. Wala. Di kasi mapakasa sa Biblia. Wala. Si bisan sino mapahimo sa kalang na magasiling amuni kabilog. Although may gisilya 10 commandments, naman nga 10 commandments na gani, halos hindi matuman. May gisiling pa nila sa Balalang Kasulatan na kung mismo ang isa sa 10 ka mga sugo na mismo ang tanan. Hindi mo natuman ang mga sugo sa Ginoo kung may isa na hindi mo natuman. So, mga katuran, tilagit ang requirements. Ano git ang requirements? Kag tila ka requirements para makasunod kita sa langit. Ano ilan na requirement? Only one. Okay. Ha? Tila ka requirements para makasunod ka sa langit. Isang sutanta, 12 kabilog. Subot mo 12 kabilog. Bantayan mo na. Masipkat ka dira, isa lang. Hindi ka nakasunod sa langit. Gawin mo. Kaya nga man, ito ka dihapon. Kahimo ka lang kung si kabilog, pero impirno ka dihapon. Di ba, gawin kayo ka? Tama ba? Ha? Pero tinimong paningkamot sa paghimo sa si kabilog, pero nasipkat ka isa lang, impirno ka lang dihapon. Kaya kung amo ina nga patakaran nga ato himon para makasulod kita sa langit, damo ang makaluluoy. Amen? Okay. No? Isa pa, hindi kita siguro kung mga ginakanan. Okay, ano ang requirement? Only one requirement. Okay, Matthew chapter 7 verse 51. But everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sumangkot ko sa inyo nila, tila ka will? Wills ba o will? Singular o plural? Kung sa Bisaya ang Tagalog, klaro na kabubuton sa Diyos. Wala nagasiling mga kabubuton sa Diyos. No. Kaya nga, man, isa lang gani ang i-require sa Ginoo para makasunod kita sa kanya sa langit. Hindi mga will. Hindi damo, isa lang. Sana kita magasiling isa lang. Di ba? Ano ang isiling? Ang pasundon sa langit, o kingdom of heaven, siya lamang na nakatuman sa mga kabubuton ba o kabubuton lang? Isa lang. Either do it the will of my Father which is in heaven. The only one will. Dili wills. Okay? Eh, silin ko na, kung damo ang ipatuman sa Ginoo sa aton para kasunod sa langit, pamangkot, ilang kabilog kami. Mayroon ba makabigtan yan? Mayroon ba makasiling? Na ilang kabilog ang dapat himuon mo para makasunod ka sa langit. So kung may aral man, ipakita kung anong ina. No? Kaya kung makita natin ina, kung ilang kabilog, tinghuhaan ta, makasunod ka sa langit. Amen? Dapat ma-perfect. Ha?
Dapat perfect mo himon kung magsiling ang isa ka tao o Bible scholar na amo na dapat himon mo. Pila kabilog nga ipakita sa imo aram ang listahan tumanong ng tanan. So paningkamutan mo nga matuman ang tanan para makasulod ka sa langit. Kaya kung ma-miss mo ang isa lang dira, hindi ka di makasulod sa langit. Diba? So lukay kayo itong maningkamot. Diba? Mga isa, na-miss niya. Kasi hindi mo tayo kasulod sa langit. Pero naman lang ang no? Amen? Kaya wala pinapahulayan sa Ginoo ang tao kung makasunod sa langit. Pina-require sa Ginoo, isa lang. Ang kita mo silang isa lang. Ang ano inang isa lang na dapat matuman naton nga amo ang pagbuto sa Dios para kasunod kita sa langit. Okay? Now what is the will of God the Father? Ano ang will of God the Father for us in the heaven? John chapter 6 verse 40. Mabasa kita. Ano ang Father's will? Sa prayer, sa pattern of prayer, thy will be done. Will, only singular. Okay? Then, ano ba ang will of God the Father to be done on earth? The only one will of God to be done on earth. Ano ina siya na klaseng kabubuton sa Ginoo? Ano ang kabubuton sa Ginoo? Nga isa lang ang kabubuton sa Ginoo na dapat mahituman nila sa kalibutan. And what is that will of God the Father? Son that have believed in Him should have eternal life. Diba? Ila klaro ba? Ila kawin nila kung ipahimo sa Ginoo para makalugod kita sa eternal life, para makasunod ka sa langit. What is the will of God the Father nila para makasunod kita sa langit o makalugod kita sa eternal life? Only one. Believe in Him. Isa lang ba o tamo? Nagasiling ba nila? Ha? Anong is nila? For it is my Father's will that all who see His Son, itong mga buhay kasi Jesus Christ, dapat nakita sa iya, physically. And believe, para sa aton, kita nagato, kita sa Ginoo, kung nagato kita. Diba siling sa Ginoo kay Tomas, pagkabulahan sa mga tao na way kita sa akon, kung nagato ko sa akon. Diba? Araman nila sa sulat ni John, na siling bulahan itong mga nagato sa iya, na wala kakita sa iya. No? Then ano ang will of God para maaguman ang eternal life? To believe in Him. Sino nang in Him ang isiling nila? Jesus Christ. What will happen to those who believe in Him? After believing in Jesus, what will happen to those people na nagatuo sa iya? Na amol to sila ang nakatuman sa puto sa Diyos na nagatuo sa kay Jesus Christ. And ano ang matabo after that? Should have isiling ba dira? For it is my Father's will that all who see His Son and believe and do good works. So kung damo nag-require sa Ginoo para makasulod sa langit, dapat dugangan na. And believe in Him and do good works or follow Him or obey Him. Dapat ano nang ibutang, di ba? Pero nga ang ibutangan nila sa verse na. Ano naman verse sa Biblia basahan ninyo? Ano ang isiling sa John chapter 6 verse 40? May araw pag-require nila ng good works para makasunod kita sa langit. Ano ang mabuto sa Diyos para makasulod kita sa langit? Ng isa lang. To believe and believe. Tama? Kaya ka ng mga nagawalin, nagatudlog na siling, ang muna himuon mo para makasunod ka sa langit. Damo-damo ng mga requirements. Ang iba nagasiling, like ito, ang mga sakrimento. Ang iba, dapat mga lawat ka para makakuha ka ng eternal life. Dapat mag-communion ka para makakuha ka sa eternal life. Dapat mag-Lord Supper ka para maangkod mo eternal life. Ang problema ng klaseng na tudlog, mga kauturan, kay ngaman, kuron, nagkakomunyon ta. Nag-take ka sa bread of life na amo ang mahatag sa kinabuhi ko, no? So, ara na sa imo, nagkakaon ka na.
Kaya mo lang ituhan nila. Kinahanglan na magkaon ka sa lawas ng Kristo, na mong hatag kinabuhi, na magkakaon ka na, may eternal life ka na. Pero ang problema, pagka sunod Domingo, magkaon ka naman. Ngaman, di na ito kabuhay na ako sa Pilipino. Nagula ka rin itong eternal life ko. So, ako, ng mga kuting-kuting. Di ba? Ang posibleng mo, muna, hinuon mo. Pero kung masipya talaga isa, sorry. You're not qualified. Tama ba? Pero, klaro magkisinig sa Biblia, there's only one will of God na require sa Ginoo para makasunod sa langit. Nag-ano ina? So, anong klaseng believe na siya? Okay. What happened after believing in Him? Jesus Christ. What happened? What happened? Sa na naka-believe na ang tao ng Jesus Christ. So natuma na ang kabutol sa amahan sa iyang kinabuhi kaya nagatuo siya kay Jesus Christ. Di ba isilin dito? Siya have eternal life. Then ano pa din? Kung nagtabo sa iya, kung nagatuo na siya sa kay Jesus Christ. Ano nagtabo sa iya? Basa na to. John 1:12 and 13. As many as receive Him, Him give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Believe, ha? His name. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang kanang Dawid niya, wala na sa one. Kanang sa part of the will of God, kanang Dawid niya, wala na sa King James Version. Inugangan ko na sa emphasize. Mga nagtatong close, close, this is, then, puti na siya. Pero ako na, ang silingon. Dahil sa dalawa ka sentence, may gitan na born of God kita, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. In other words, understandable na natawag kita dira sa Espiritu o born of God kita, pinaagi sa kabuton sa Diyos. Kaya hindi kabuton sa tao o kung kabuton sa unod, kundi kabuton sa Diyos na nangin natawag kita dira sa Espiritu o born of God kita dira sa tungod sa kabuton sa Diyos. Ang kabuton gamit sa Diyos na Amay para makasulod ang tao sa langit is dapat matao siya dira sa Espiritu. Matao siya sa ingarihan sa langit. Espiritu. Word of God. Di ba? Klaro no? Intindi ba natin? Anong klaseng pagkatao sa dira na ikaw nagkatao? Natao ka. Sila ba? You are born. If you believe in Jesus Christ, you are born. Anong klaseng pagkatao ina? Kaya way man ka natao sa dugo o kung sa unod nga kabuton sa tao, kung di natao ka sa kabuton sa Diyos. Anong klaseng pagkatao na? Ha? What is that born of God? Anong inang natao sa Diyos? Okay. John 3:5 and 6. Anong gisiling? Jesus answered, verily, truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. So, sino daw ang pasulong sa kingdom of God? Sino ang makasulod? Sino ang qualified? Ang born of the spirit. Okay, born of water and spirit. No? Okay, kung anak ko sunod, kung ano ang gusalingon, born of water. No? So, karoon, akong itungan ang born of the spirit. Because, dira sa verse 6, kinsiling nila, born of the flesh is flesh. Amo na ang will sa unod, ang dugo, o will sa tao. Born of the flesh. No? Ang born of the spirit, amo na ang will of God. Matao kita sa spirito. So in other words,
nga duha ka klase nga pagkatao. Amen? So, amo ni ang pagkatao nga gikinahanglan agod nga pasudlon siya sa ginariya sa Dios. Amo ni ang kabuton nga gi-require sa puno sa Ginoo para makasulod kita sa ginariya sa Dios. Amen? Amen. Ang being born of the Spirit.